Eto na mga kasolar, ang isa sa super quality na all-in-one power station na mabibili natin sa market ngayon. Eto yung EB3A, isa sa pinakamaliit na portable power station ng Bluetti. At ito ang i-unbox natin sa video na ito mga kasolar, at titingnan natin mamaya ang mga features nito. So tara, i-unbox muna natin. Ito yung kanyang certificate at user manual. Then nandito naman sa box yung mga wire for AC charging at solar charging. Sobrang iksi ng wire nito for solar charging. Wala pa yatang 1 metro ito. At ito na yung mismo unit ng portable power station. At ito yung physical appearance. Nandito lang sa front lahat nakalagay yung mga input connections at mga buttons at display. So yun lang yung laman ng box natin. So yan nga mga kasolar, nandito lang sa harap lahat nakalagay ang mga input connections, mga button at display nitong unit na ito. At nandito sa magkabilang side yung ventilation. At dito sa likod ay walang kahit ano na nakalagay. Then ito yung sa ibabaw, yung wireless charging niya na may output na 15 watts. Dito sa kanyang front sa may left side ay ang DC output. Ito yung kanyang cigarette lighter port na may maximum capacity na 10 amps. Then meron siyang dalawang DC jack for 12 volts output pa rin. Then merong dalawang USB port na 3 amps ang capacity. Tapos ay itong USB Type-C power delivery na may 100 watts maximum capacity. Ito yung control switch ng DC output. Makikita dito sa screen display kung naka-on or naka-off. Tapos ay ito naman yung kanyang AC output side para sa mga appliances na gumagamit ng 220 volts. Pure sine wave na ito at 60 Hz. Ang maximum power nito ay 600 watts pero may surge capacity na 1200 watts. Ito naman yung kanyang power button para ma-turn on or turn off yung kanyang output. Then ito naman yung kanyang built-in na LED. Meron itong low, medium, at para sa SOS in case of emergency. Then ito naman yung input port para sa AC charging. Dito ikinakabit kapag mag-charge sa AC. At meron itong resettable na fuse. Meron itong 4 amps na maximum charging power para sa 220 volts. At 10 amps naman itong kanyang circuit breaker. At ito naman ang para sa solar panel input. MPPT na ang controller nito at mayroong 8.5 maximum na capacity. Dito sa screen display ay makikita natin lahat ng information. Yung input wattage habang nagcha-charge, kung ilang percent na yung status ng battery. At dito naman sa output side, kung ilang wattage yung kinukonsumo ng ating load. At nakalagay din dito kung ilang hertz yung frequency ng AC output nito. At habang nagcha-charge siya ay meron siyang status bar indicator dito. So ngayon naman ay i-test natin yung kanyang AC charging. Gagamit tayo ng wattmeter para makita natin kung ilang watts yung kinukonsumo nito habang nagcha-charge sa AC.
So dito sa wattmeter ay 288 yung reading niya. At dito naman sa Blue Yeti ay nasa 264 watts yung input wattage niya. Then dito sa app ng Blue Yeti ay pareho naman yung reading ng wattage. Then itry naman natin yung kanyang turbo charging. I-turn on natin dito sa apps. Bali sa tuwing i-on yung turbo charging ay lalabas yung warning message na maaari daw maapektuhan yung lifespan ng battery nito dahil sa sobrang taas ng charging current na maaring makapagpahina sa mga battery cells. Ito ang reading dito sa wattmeter at dito sa apps ng Blue Yeti. At ngayon naman ay i-test natin itong kanyang solar charging gamit itong Benchslab power supply. Dahil 1 linggo nang hindi umaaraw dito sa amin mga kasolar, hindi ako makapag-test gamit ang solar panel dahil laging maulan. At iseset ko lang itong voltage nito katulad sa voltage ng isang solar panel na 100 watts. So ito ang reading dito sa ating Benchslab power supply, 160 watts. Dito naman sa Blue Yeti ay 147 watts. Try nating isagad itong charging current ng ating Benchslab power supply. $166 watts ang reading dito sa Blue Yeti. Samantalang dito sa Benchslab power supply ay 184 watts. Nasa 18 watts yung power loss nito. At may Bluetooth connection na rin nga ito mga kasolar. Pwede nating i-connect sa ating mga smartphone. Dito makikita natin lahat ng mga information sa solar panel, sa grid, kung ilang watts yung pumapasok sa ating battery. At pwede rin natin ditong i-turn on or turn off yung DC at AC output. Then dito naman sa parameter settings, pwede nating ma-set yung charging mode. Merong standard, silent, at turbo. At meron siyang power lifting mode mga kasolar in case na sumobra sa maximum capacity na 600 watts yung load natin. Basically ang nangyayari dito ay nag-automatic adjust ng voltage at current itong si EB3A para ma-accommodate yung mataas na load. Dito sa eco mode ay automatic shutdown ito kapag hindi ginagamit sa loob ng 4 na oras. Then i-test naman natin itong kanyang output voltage at frequency. So yan, load test na tayo mga kasolar. Gamit muna itong DC electric fan. Then itest naman natin itong orbital sander. Tingnan natin kung kaya itong paganahin. Ito yung specification nitong power tools na ito mga kasolar. 280 watts yung maximum rating capacity nito. Pero ito ay motorized load o inductive load. Kaya may surge current ito.
So kayang-kaya niya mga kasolar, hindi naman siya nag-o-overload. Kasunod ay testingan natin sa mas mataas na wattage na inductive load, itong Makita Jigsaw. 450 watts pero 110 volts lang ito, kaya gagamit ako nitong step down transformer. Kayang-kaya naman niya mga kasolar. Hindi man lang nag-overload itong Blue Yeti.